Inip na nga ako. Kamara. Tandaan nyo, isa lang ang kalaban natin. Oo, sir. Pero hindi sa pipitsugin bubwet. Kaya huwag nyo siyang mamalitin. Oo, sir. Yan kaya yung bali-balitang labanan, Mr. Motobe? Yan na yun. Pero bakit po ang dami nilalaban sa isa? Matindi po ba talagang darating na kalaban? Manahimik ka dyan. Manood na lang tayo. Opo. Tsakin natin may liligpit natin si Maki. Aba! Kumusta, Kitasawa? Mr. Nata, kayo pala. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po. Salamat po nakarating kayo, sir. Pambihira ka. Grabe naman itong pag-abala mo para iligpit ang nag-iisang tao. Patawarin niyo po ako, pero salamat po. Kailangan ko po ang suporta ninyo. Nakikiusap ako. Huwag mong sabihin natatakot to sa kanya. Porter na lang, Mr. Nata. Parating na po ang kalaban! Mr. Nata, ayan na siya. Mag-isa lang siya. Oo nga, pagtulungan na natin siya para matapos na ito. Pake! Lumapit ka kung hindi ka natatakot sa amin. Teka, sandali lang. Eh, bata lang yan eh. Mr. Nata! Kumanda ka sa akin! Wala ka palang takot, ha? Tingnan natin kung anong laban mo sa espada ko! Mr. Kitasawa! Pambihira! At ang bilis niyang napabagsak ang pinakamagaling sa kanila! Nakita mo, ha? Walang inuurungan ng batang yan. Pati patalim hindi niya kinatatakutan. Yan din ang magiging problema niya dahil kahit natatakot sa kanyang kalahati ng grupong yan, hindi siya urungan ng iba. Huwag ka masyadong magmayabag dyan, bata. Hindi mo ba nakikita ang isang daan kami dito? Makikita mo hinahanap ang hambog ka. Bakit? Anong tinatawa-tawa mo dyan? 4. Ha? Anong apat na sinasabi mo? Para sa akin, 4 lang kayo. 4 lang kami. 4? Anong ibig niyang sabihin sa 4? Talagang mo na batang mo! Mga mangmang. Kapag pinagsama-sama sila, 4 na tao lang ang tingin niya sa lahat ng mga kalaban niya. Pero 100 sila, sir! Hindi niya pwedeng isipin na ganun lang ang sitwasyon! Mr. Motobe! Tumatako sa habulin natin! Mr. Motobe, wala po ba tayong gagawin? Wala.
Mas matindi pa dyan ang dinanas niya dati. Pero sir! Tama na! Hindi na yata niya kaya! Hoy! Kayo lahat! Anong ginagawa niyo dito? Naku mo! Si Mr. Motobe! Umalis tayo dito! Pakalat-kalat kayo lahat ng ganitong oras ng gabi. Mga basagulero pa! Sir, pauwi na lang po natin. Hoy! Baki! Sir! Ay! Kayo pala! Oo, siya nga! Pati si Mr. Motobe, silaktan mo! Kundakpin kaya kita! Wag! Panglimang ngipin ko na yun, ah. Kailangan ko na naman pumunta sa dentista. Ikaw talaga bata ka. Mr. Motobe. Ayos lang ako. Bakit? Talo ka ngayon. Pero ang napabagsak mo, ilan ba ito? Bilangan mo nga. Mga 37 tao po. Apo. 37 ang napabagsak niya sa loob na 100 kalabang hinarap niya. Hindi ko alam kung ilang pa sana kung hindi dumating ang mga pulis. Sige, magpatuloy ka na lang sa pagmamanman. Natatalo ka rin pala, Baki. Nakakawalang gana naman. 37 lang pala. Ang buong akala ko pa naman, mga 50 nang napabagsak ko. Pababayaan na lang ba natin siya, sir? Di ba natin siya dadakpin? Gusto mo rin bang matanggalan ng mga ngipin? Ayoko po. Hindi nyo na ako kailangang ihatid. Hindi pwede. Baka may mga nag-aabang sa'yo sa paligid at hindi ako papayag na dito kayo magkagulo. At isa pa, ayokong may mga kabataan na makakaalam sa mga pinaggagawa mo. Baka tularan ka pa nila. Madagdagan pa ang problema ko. Kayo pong bahala. Alam mo, Baki, ibang klase ka rin, ano? Ibang klase sa anong paraan? Ibig yung sabihin, ibang klase din ang tiwala mo sa sarili mo. Wala kang kinatatakutan kahit sino. Sinama ko siya para makita niya ko hanggang saka. Oh! Sino may kagagawa nito? Hindi siya matalo-talo ng mga kalaban niya kaya dinadaan na nila sa ganito. Tulad niyan, mga banta at pananakot. Paano naman po mga kapitbahay niya? Hindi po ba sila natatakot at napeperwisyo? At ang mga magulang niya? Hindi din niya kasama ang mga magulang niya sa bahay. Wala na po siyang mga magulang. Ang alam ko, wala na siyang ama. Hindi kasama ang ina sa bahay. Pag-usapan nyo ako, parang wala ako dito ah. Pasensya na. Tsaka pulutin mo yung kalat mo. Nakita mo, iho. Nakilala mo na rin si Fumabaki. Sa mundo ng karahasan at basag ulo si Katyan. Marami nang nakalaban niya at pinabagsak. Kaya kinatatakutan. Sino mag-aakala na isa lamang siyang 13 anyos na katutungtong pa lamang ng high school? 13 anyos lang siya? Kung si Daddy yun, naubos niya sana silang lahat. Ibang klase kasi siya. Hindi ako katulad niya. Hindi ko kaya. Niwala pa ako sa kalingkingan ni Daddy.
We've been expecting you. It looks like you've been hurt. Just let it go. I hate to tell you this, but you shouldn't be fighting while you're still training. Kung gusto mong tanghalin pinakamagaling sa mundo, Tama ng satsat! nagmamalasakit lang ako. Kung ganun, simulan na natin ang pag-ensayo mo. Kailangan maging malakas ako. Mas malakas at mas magaling. Kailangan abutan ko ang nakaya ni Daddy. Gusto kong mahigatan ang nagawa niya. Pwede ka nung tumigil, Baki. Magpahinga ka lang ng konti, tapos pwede ka nang pumunta sa susunod na pagsasanay. Hindi ko na kailangan. Hindi mo na kailangan ng alin. Hindi ko na kailangan ng serbisyo mo bilang coach ko! Pero kailangan mong patnubay namin para ikaw ay maging pinakamagaling na wrestler sa mundo. Hindi mo to kaya mag-isa. Kalokohan! Wala kayong nagagawa para sa akin! Tigilan mo yan, Baki! Sawa na ako sa mga pagsasanay nyo! Wala akong natututunan sa inyo! Sir Baki, huminahon po kayo! Nakikiusap po kami! Ano? Wala kayong silbi! Mga mangmang! Walang pakinabang! Nilaloko niyo ako! Hanggat wala kayong hinaharap na kalaban sa akin, walang patutunguhan ang lahat ng mga pagsasanay ko! Mula ngayon, hindi na ako tuturuan ng mga mangmang na tulad nyo. Gagawin kong lahat sa sarili kong paraan. Malinaw ba yun? Magandang araw, Susie's Residence. Kayo pala, Coach. Ano? Si Mr. Baki? Ano kaya ang pumasok sa isip niya at nagbago siya? Etong bayad namin. 1 milyon. Tanggapin mo na. Mr. Likukawa naman, 1 milyon lang ibibigay mo. Wala bang dagdag yan? Lugi kami. Alam niyo ba muntik na ako mamatay sa huling operasyong yun? Mr. Kitasawa, sa pagkakaalam ko ang misyon nyo, iligpit si Baki, tapos babayaran ko kayo ng 1 milyon. Yun ang naging usapan natin, hindi ba? Nagawa niyo ba yon? Hindi. Pero tumba naman siya. Pero hindi tuluyang nailigpit tulad ng napag-usapan. At wala akong pakialam kung muntik ka na mamatay sa mga kamay niya. Ganun pala. Kung hindi mo kami babayaran ng tapat, didiretso ako sa boss mo. Sasabihin ko sa kanya ng totoo, pinoprotektahan mo lang talaga ang hambog na batang yun. Ano? Magsalita ka! Yun ba gusto mo? Huwag po kayo manggulo dito. Wala kayong pakialam! Sinusubukan mo ba talaga ako? Huwag mo kong tinuturo ng patalim. Hindi ko po sinasadya! Palalampasin ko ito. Basta huwag mo nang uulitin. Gusto kong maging malakas. Gusto kong maging magaling. Ang pinakamatinding wrestler sa buong mundo. Pero malayong mangyari yun kung ganito lang ng ganitong ginagawa ko. Ano nga bang dapat kong gawin? Hindi ko na alam. Mag-isip ka nga, Baki! Huh? Sino yun? Kung hindi ka naniniwala sa pakikipaglaban, ano sa palagay mo ang gagawin ng mga Joshi kapag nalaman nilang katotohanan ni Kukawa? Alalahanin mo, sa mundo pa naman natin, mahirap magtago ng sikreto.
Alam ko po, Sensei. Kaya umaasa po akong ipaalam nyo agad sa akin kung may magbubunyag dito. Dahil malakas kayong makibalita sa nangyayari sa lungsod, hindi ba? Maaring nagbago na nga ang lipunan. Pero hindi mo pa rin maaalis ang karahasan, lalo na sa mga gang. Kung hindi ka marunong lumaban, mababa ang tingin sa'yo ng iba. Kaya ano man na mangyari, may lalabas at lalabas pa rin isa o dalawa na may pambihirang talento sa pakikipaglaban. At tutuparin nila ang kanilang tadhana. Pero iba na magiging usapan kung isa siyang Hanayama. Isang Hanayama? No? Ano ito? Panoorin nyo ito! Baka sakaling may matutunan kayo! Sige, Bandito! Lumaban ka! Bisita ka ba? High school na kasi ang pwede dito. First year na ako. May Thai boxing pala dito? Matagal na. Ang galing nila, no? Yan si Yuri Tchaikovsky, ang World Heavyweight Boxing Champion. Yuri Tchaikovsky? Nagtagumpay na siya sa larangan ng boxing, pero gusto niya magtagumpay sa lahat ng aspeto ng pakikipaglaban. Kaya ito naman ang pinasok niya. Yung mga malakas sa loob na lumaban sa kanya, taob lahat. Kahit gaano kagaling, hindi siya matalo. Gusto nga niya makakarap ang lahat ng pinakamatindi sa Thai boxing. Magaling! Nauli mo rin! Sige! Puruan mo na siya! Ang pinuno ng Hanayama Kinye, si Hayama Zura. Bata pa siya at bahagi na ng kanilang ikalawang henerasyon. Siya ang tumayong pinuno ng Hanayama Kinye matapos mamatay ang dati nilang leader. Pinatay ng mga tumisaw ang dating leader na ito. Kaya nagpunta ang grupo ng Hanayama sa Kobe para ipaghiganti siya. Ayon sa kwento, hindi na sinama ni Hanayama Zura ang mga tauhan niya sa pagsalakay at 50 katao ang niligpit niya ng mano-mano. Mano-mano? Hindi inabot ng 30 minutong pakikipaglaban niya at higit sa lahat ginawa ito sa kanila ng isang binatilyong 13 anyos lamang. 13 anyos lang? 2 taon na nakalipas mula na mangyari ang pagsalakay niya at ang hawak mong yan ang patunay. Si Hanayama Zura, kung mayroong matindi sa pakikipaglaban, siya yun. Sige, Bandito! Ang lakas, parang hindi man lang siya tinabla ng mga sipa sa kanya. Ang bilis! Siyang karapat-dapat sa akin. Dino! Dino! Sumagot ka! Napagod ka ba, Yuri? Kung hindi, pumunta na tayo sa susunod mong ensayo. Oh? Ngayon ko lang yata nakita ang batang yan. Nagpapasikap pero magaling. Ano sa palagay mo, Yuri Tchaikovsky? Pumasok ka na sa ring. Simulan na natin.